Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sapat na ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng aligasyong unexplained wealth nito ayon sa House Prosecution Team. Ito ay kahit pa hindi payagan na Senate Impeachment Court ang kanilang hiling na ipasabina ang bank at tax records ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, hindi naman ho nakasalalay lang sa isang ebidensya yung kaso natin. Ang pagkamkam ng hindi mapaliwanag na yaman, hindi ginawa sa iisang araw lamang. Dito nagsimula, magmula nung simulang araw, namupo bilang Vice Presidente. So, kailangan natin tuntunin kailan nagsimula to at nagpatuloy itong pagtatago nito hanggang umabot sa punto na siya ay Vice Presidente na. Mahalaga ang proseso ng oral arguments kaugnay ng request ng House Prosecution Team na isapina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Kaugnay ito ng aligasyong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, ito ay upang maagang maresolba ang issue at wala nang maging antala sa proseso. Pang-apat sa lineup ng presentation ng House Prosecution Team ang article na unexplained wealth. Kaya we already asked for their issuance in advance para tuloy-tuloy na ho yung pagpresenta namin ng ebidensya pag nandun na tayo sa unexplained wealth. It also allows the court to examine and probably to appreciate these documents. Remember, these documents are not only technical, but it could be voluminous. So to give time for the court also, and for the defense as well, to appreciate these documents and also to have them time na makita nila kung ano yung and how relevant these are. Pero kung sakaling hindi naman katigan ng Senate Impeachment Court ang kanilang hiling, naniniwala ang prosekusyon na sapat ang kanilang ebidensya sa bawat article of impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang narito ang aligasyong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Definitely, we have enough evidence to support each of the articles, and even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the 4 articles. Dagdag pa ng prosekusyon, ilan sa mga dokumentong available na ay ang statements of assets, liabilities and net worth o SALNs ng Vice Presidente at gayon din ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Bukod pa ito sa mga testimonya ng mga testigo. Binigang diin naman ang prosekusyon na hindi dapat pangunahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court kasabay ng paniniwalang walang dahilan para hindi pagbigyan ang kanilang hiling na isapina ang tax at bank records ng Vice Presidente. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na hindi biro ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi na dapat issue kung paano ito patutunayan dahil mismong ang Vice Presidente ang umamin sa naturang pagbabanta. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Usaping national security ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito simpleng grave threats na maaari lamang isampa sa korte dahil buhay mismo ng Pangulo ng bansa ang pinag-uusapan dito. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. Partikular na sa ilalim ng ika-4 na article of impeachment ang grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Yusek Castro, mismong si VP Sara ang umamin na noon sa kanyang ginawang pagbabanta. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted
in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ikinumpara rin ng palasyo ang nangyaring pag-aresto noon sa isang guro na nagbanta noon sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ng Vice Presidente. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito. Kung tutuusin, ayon sa palace official, wala na sa prosecution panel ang obligasyon na patunayan na mayroon ngang death threat sa Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May panibagong pagtatangka na bawasan ng bilang ng senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniwala ng ilang senador sa timing ng pahayag kahapon ng National Bureau of Investigation. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Kinwestiyon ng ilang senator judges ang tiyempo ng pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng muling pag-iimbestiga sa 2019 Southeast Asian Games. Kaduda-duda para kay Senator Judge Alan Peter Cayetano ang timing nito dahil lumabas ang pahayag matapos niyang punahin ang pagpunta ni NBI Director Matibag sa bangko sa kabila ng schedule niyang humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge Cayetano, tila isang anyo ito ng pagtatangka na takutin ang mga senador na nagsisilbing hukom sa nasabing trial. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. Aniya, ang issue ng SEA Games ay paulit-ulit na naimbestigahan ng Commission on Audit at Office of the Ombudsman noon pa, kaya't handa niyang harapin ang anumang bagong pagsisiyasat ukol dito. Nanindigan din ang senador na walang anomalya sa kawalan ng bidding na sinasabi ni Director Matibag dahil paliwanag niya na pinapayagan ito sa ilalim ng procurement law. I just wanna put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Depensa pa ni Senator Judge Cayetano na siyang tumayong chairman ng organizing committee noon. Nagbitiw siya sa Department of Foreign Affairs bago pa man ang mga proyekto upang tumakbo bilang kongresista. Dagdag niya na iba ang humawak ng mga infrastructure project at hindi siya. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay.
dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senator Judge Pia Cayetano sa pahayag na ito ni NBI Director Matibag. Kinwestiyon ng senadora kung layunin ba ng anunsyo ay guluhin at takutin ang senator judges sa kanilang trabaho sa impeachment. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. Para sa mga nabanggit na senator judges, nagdulot ng malaking abala sa kanilang trabaho ang naging pahayag na ito ng NBI. Dahil sa halip nila na nakatutok sila sa oral arguments ngayong araw, napilitan silang gamitin ang kanilang oras sa pagtatanggol sa kanilang integridad sa session hall. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, inilipat na ngayong araw sa Quezon City Jail male dormitory si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng kumpirmasyon ng Philippine General Hospital na cleared na ito sa sakit na pneumonia. Gayunman, mananatili pa rin naka-isolate ang senador. Samantala, naghain naman ng not guilty plea ang mga kapwa-akusado ng senador na sina dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala na nag-resolve based on the findings. Wala ng mild pneumonia si Senator Rodante Marcoleta. Ito ang kinumpirma ni Director Gerardo Legaspi ng UP Philippine General Hospital o UP-PGH sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina kung saan personal din na humarap sa hukuman ang senador. Tumistigo si Director Legaspi at tinanong siya ng hukuman sa resulta ng ginawang pagsusuri kahapon sa estado ng kalusugan ng mababatas. Anya, normal ang vital signs, bumaba na ang blood pressure, kumpleto ang blood count, walang sign ng infection, pero mayroon itong prostate enlargement na normal sa kanyang edad. Puro yung ginawa. Sabi sa kanya mga seasoned doctors, they're senior experts, so they... And it's so fine. Ilang beses itong isinailalim sa x-ray at lumabas na wala na o gumaling na sa mild pneumonia na unang natuklasan ng PNP General Hospital. Dahil dito, naglabas ng commitment order ang anti-graft court na ilipat si Senator Marcoleta sa Quezon City Jail male dormitory. A commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Pagkatapos ng hearing, agad na dinala ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mambabatas sa detention facility sa Payatas. Bagamat hindi na siya kailangang manatili sa hospital, ang rekomendasyon ng UP-PGH ay dapat siyang naka-isolate muna dahil sa kanyang kalusugan. Ipinag-utos ng hukuman na ibubukod muna ito ng detention cell at hindi pwedeng ilipat kung walang kautusan o pahintulot. Kailangan lang kasi elderly. Ang isolation niya siguro at least 1 more week. Pagka talagang nakabawi na siya sa effects ng pneumonia. Samantala, kasamang humarap sa Sandigan Bayan ni Marcoleta ang kanyang mga kapwa-akusado sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Dahil wala nang nakabinbin na motion ang tatlo sa hukuman, isinagawa na ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kanila. Not guilty plea ang inihain ng tatlong mga akusado. Si Senator Marcoleta ay hindi pa rin na-arraign dahil sa nakabinbin niyang motion to quash. Sa August 10, itinakda ng Sandigan Bayan ang pre-trial conference sa kaso nina Defensor, Viray at Espiritu bago ang formal na paglilitis sa kanilang kasong plunder. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan pa ng pamahalaan ang posibleng maging epekto sa Pilipinas ang kampanya ng Estados Unidos laban sa International Criminal Court o ICC.
Kaugnay ito ng inilunsad ng Trump administration na government-wide campaign laban sa ICC at planong pagkilos upang hikayatin ng mga bansa na kumala sa International Tribunal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinihintay din nila ang magiging posisyon ng Pangulo ukol dito. Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas. Tumaas ang dollar remittances sa pumapasok sa bansa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos ng ahensya, umabot sa $2.71 billion ang nai-remit ng mga overseas Filipinos nitong May 2026, 2% pagtaas sa halagang naitala noong April 2025. Ayon sa BSP, ang United States ang pinakamalaking source ng dollar inflow ng bansa kasunod ng Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa pag-aaral, nangangahulugan nito na patuloy ang suporta ng mga manggagawang Pinoy abroad sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas sa kabila ng kaguluhan, lalo na sa gitnang silangan. Matapos ang serye ng mga karahasan sa ilang eskwelahan sa bansa, sisimulan na ng Department of Education ang pagpapatupad ng active shooter drills na target gawing regular na pagsasanay sa mga paaralan sa buong bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi ito ang karaniwang tunog na nagsisilbing senyales ng pagpasok, paglabas o paglipat ng klase. Kaiba rin ito sa mga alarm na karaniwang naririnig sa mga paaralan kapag may fire o earthquake drill. Sa halip, isa itong bagong babala na nagpapahiwatig ng posibleng active shooter incident, isang sitwasyong pinaghahandaan sa pamamagitan ng bagong drill sa mga eskwelahan. Sa ilalim ng bagong hakbang ng Department of Education, sinimulan na ang active shooter drill upang maihanda ang mga mag-aaral, guro at mga kawani sa harap ng ganitong sitwasyon. Napansin ng eksperto na may maganda yung takbo niya pero may konting detalye na parang nakalimutan, like yung wag tumayo sa harapan ng pintuan. Dapat kasi yung pintuan na tatagos yung bala doon eh. So ang sabi niya dapat sa pader, doon tayo sa pader at gagawa tayo ng maglalagay tayo ng mga tables at chairs sa harapan ng pintuan para ma-prevent yung shooter para pumasok. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, binibigyang diin sa ganitong uri ng insidente ang kahalagahan ng awareness at mabilis na pagkilos. Dahil sa mga ganitong insidente, laging mabilis ang mga pangyayari. Aminado ang ahensya kahit may bag inspection, metal detectors at security guards sa ilang mga paaralan. May mga kaso pa rin na nakakapagpasok ng sandata dahil nagagawang mailusot at maitago. Kaya kailangang maging mas malikhain sa pagpapalakas ng seguridad. Matapos ang kick-off dito sa Manila Science High School, inaasahang maisasama na ang active shooting drills sa mga quarterly emergency drills na isinasagawa sa mga paaralan kasama ang earthquake at fire drills. Para sa ilang mag-aaral, hindi man mabubura ng ganitong drill ang pangamba sa mga insidente ng karahasan. Nakakatulong naman nila ito upang malaman nila kung paano kikilos at maiwasan ang sobrang pagpapanik kapag may banta. Actually, it was a shock for me po because I normally hear school shooting incidents from other countries, and hearing na nangyari na po siya sa Pinas, it's very concerning, and reflection din po yun that safety measures aren't just measured through metal detectors. Sa isinagawang active shooting drills, dalawang pangunahing senaryo ang pinaghahandaan. Una, ang lockout. Ito ay kung hindi pa nakakapasok sa loob ng paaralan ang active shooter at naharang ito ng security personnel. Ikalawa, ang lockdown. Ito naman kung nakapasok na ang shooter sa loob ng paaralan. Sa ganitong sitwasyon, agad na ipinapaalam ng security personnel sa school head ang insidente. Ang school head ang mag-a-activate ng response kasama ang Disaster Risk Reduction and Management Coordinator at pulisya. Sa drill, ginamit din ang intercom at control room para marinig ng lahat ang babala. May natatanging bell para sa active shooter incident, nakaiba sa earthquake drill o sa normal na paglipat ng klase. Kung may active shooter, hindi agad dapat lumabas ang mga mag-aaral sa silid-aralan. Sa halip, dapat silang pumunta sa itinalagang ligtas na lugar at maghanap ng paraan para itago ang sarili. Sa isinagawang simulation, ang mga mag-aaral mula sa ika-9 na palapag
ay tumakbo patungo sa gymnasium at nilak ang lugar. Pinapaliwanag din sa mga mag-aaral ang 3 hakbang sa active shooter response. Una ang run, kung may ligtas na daan at paglayo sa panganib. Hide, magtago sa ligtas na lugar at limitahan na may makakita sa kanila. At fight, ito ang pinakahuling opsyon kung wala ng ibang paraan at kailangang ipagtanggol ang sarili. Napaka-importante ng coordination, security, school head, mula sa school head, papunta rin sa ating authorities, policemen, coordination. Kami, mapalad kami na meron kaming mabilis na response ng ating policemen. Meron silang SOS na application na pina-download sa amin na magagamit. So napaka-importante ng coordination. Binigyang diin ng isinagawang simulation drill ang School Contingency Plan for Active Attacks upang maging gabay sa mga paaralan kung paano kikilos bago, habang at pagkatapos ng isang aktibong pag-atake. Inaasahan na sa mga susunod na araw target ng DepEd na maibaba ang ganitong uri ng paghahanda sa mga paaralan sa buong bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na ang linya ng kuryente sa isa pa sa malalaking coal plant sa Visayas Grid na bumagsak ang operasyon. Ngunit ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posible pa rin itaas nito ang mga alerto sa transmission line. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Out of the 4, nakabalik na yung isa, yung PEDC Unit 3, and then PCPC nakabalik rin, and then nag-out, and then bumalik. Bumalik na 6:30 kagabi, 6:30 ng gabi kahapon. Matapos ang 2 buwang pagtataas ng yellow at red alert sa Visayas Grid, hindi na nag-anunsyo ng alerto sa transmission line ngayong araw ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay matapos makabalik na rin sa full capacity sa linya ng kuryente ang isa sa 4 na malalaking coal plants na bumagsak sa loob ng mga nakalipas na buwan. Ayon kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nauna nang nagbalik sa grid ang Panay Energy Development Corporation o PEDC noong July 2, habang bumalik na rin sa transmission line kahapon ang Palm Conception Power Corporation o PCPC. Sa kabila nito, inihayag ng grid operator na may posibilidad pa rin na muling itaas ang mga alerto sa Visayas Grid na nangangahulugan ng manipis sa pasobrang supply ng kuryente. So the reason I mentioned bakit on and off siya, kasi ibig sabihin unstable pa, baka hindi natin alam, baka sana hindi na mag-out ulit, pero may posibilidad no, if they're unstable. Paliwanag ng NGCP, nang bumalik ang mga bumagsak na planta sa transmission line ay nawala rin ng problema o mga alerto sa Visayas Grid. Hudyat aniya ito na unstable o hindi matatag ang supply ng kuryente sa Visayas Grid mula sa mga generation company. Wala anyang kinalaman dito ang grid operator at wala nila silang magagawa sa pagtaas ng mga alerto sa Visayas Grid. Alam nyo naman, especially for this year, the primary driver of the red and yellow alerts have been generation issues. So, and you also know na ang NGCP, wala kaming kinalaman sa generation. So, kung nangyari man yung yellow alert na yon pagkatapos i-anunsyo ng Department of Energy na wala ng alerts, it's very unfortunate, pero yan naman ay isang hudyat na talagang napaka-volatile ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, 2 malalaking planta na lang ng Therma Visayas Incorporated o TVI ang hindi pa nakababalik sa transmission line ayon sa NGCP. For the remaining 2 units, TVI 1 and 2, I think their indicated schedule, communicated schedule is still August. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aaral sa magiging pagtugon ng pamahalaan sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa muling pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais si Pangulong Marcos na lahat ay matulungan at mabalanse ang lahat ng hakbang ng gobyerno. Kasama sa pag-aaralan ang hiling ng grupong Pasang Mazda na ibalik ang pisong dagdag sa pamasahe. Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. Naniniwala ang Department of Justice na hindi natatapos sa pag-aresto at pagpapakulong ang aksidente o insidente ng karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil dito, bumuo na ang kagawaran na magiging panuntunan para pag-ugnayin ng justice at legal system sa rehiyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang karaniwan nating panuntunan, prosecution success rate. Na-convict, nakulong, di ba? Or pinaghahanap ng batas, di ba? Tapos nakakulong ngayon. Pero ang nangyari naman, dahil sa konteksto, hindi talaga siya na-resolve sa usapin ng reconciliation. Hindi sapat na batayan ang dami ng bilang ng mga naaresto at nakulong dahil sa karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang paniniwala ng Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Dahil kahit nahuli ang iniuugnay na sangkot sa sigalot, ay hindi naman ito sapat para matigil ang karahasan. Sa mga kapatid natin sa South ay usapin na nakatahi sa usapin sa lupa. Hindi lamang. Tapos ang konsepto, ang mas malalim na konsepto nila, hindi punitive eh. Kaya pag napapakinggan nyo po yung may related na violence, meron silang tinatawag na blood money. No? I don't project myself as an expert, pero this is just a layman hearing from them. Ang konsepto nila ng justice, more on reconciliation, hindi lang impunity. Kaya naman sa isinagawang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DOJ at OPAPRU kaninang umaga, bubuo ang dalawang ahensya ng Technical Working Group na siyang maglalatag ng guidelines para magtakda kung papaano maisasabay ang customary justice sa legal system sa BARM. Ano yung main objective dito? Magkaroon tayo ng sistema kung saan kinikilala yung sistema na habang nag-uusap, diba, hindi rin na isasantabi yung pananagutan sa batas. Para kasi minsan maganda na yung pag-uusap sa baba, tapos biglang lumampas yung sampina. Ano ba yan? Diba? Sekmel, yun ang aming nabuo. Kailangan maunawaan natin yung konteksto nito. Pero sa mekanismong ito na ginagawa sa baba at nasusuportahan sa taas, hopefully mapipigilan natin yung gantihan dahil naayos po sa baba. Alinsunod din sa kultura ng lugar. Paglilinaw naman ng DOJ na hindi nito pinapalitan ng batas, kundi sinasabayan lang nito ang legal na proseso upang makamit ang katarungan at kapayapaan. At ito ay hindi bago sa sistema natin. Sa sistema nating katarungan pambarangay. Diba? Maraming usapin, hindi muna dudulugin o hindi muna pag-uusapan sa piskalya o sa hudikatura kung yan ay pinag-uusapan pa sa... Kaya may barangay conciliation tayo na tinatawag. Ito yung mga bagay na dapat malagyan natin ng laman para yung sinasabi ko kanina, hindi lang tayo output, diba, na PNP, number of case file, may docket number, person arrested, so accomplishment na. Samantala, mula noong taong 2023 hanggang nitong Abril ng 2026, umabot sa 161 na insidente ng Rido o clan war ang naitala ng DOJ, partikular sa BARM at iba pang lugar sa bansa. Kasi po sa Rido, ubusan ng angkan yan eh. Kahit na mapakulong mo ito, hindi mahinto yung ubusan ng angkan. Parang magbibilangan lang. Makunan ng isa, gaganti na naman sa kabila. Walang katapusan yon. Target naman ng DOJ na bago matapos ang buwan ng Setyembre ay makapagsumite na ng draft guidelines ang binuong TWG. Umaasa din ang parehong ahensya ng pamahalaan na magre-resulta ito sa pangmatagalang usaping pangkapayapaan at stability sa rehiyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga tatakbo sa special elections sa 4th District ng Cavite. Ito ay upang punan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barzaca. Tatagal ang COC filing hanggang Biyernes, July 17. Unang naghain ng kanyang COC ang dating vice-alkalde na si Rex Mangubat. Nakatakdang isagawa ang special elections sa lalawigan sa darating na August 29. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Wala nang dapat pang pag-usapan ang Amerika at Iran ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi. Ayon sa Iranian official, buo na ang kanilang desisyon na igiit ang buo nilang karapatan sa Strait of Hormuz. Bunsod nito, inihayag ni United States President Donald Trump na hindi na rin ito magpipigil sa gagawing pag-atake sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Mas malaki, mas matindi ang nakaplanong pag-atake ng Amerika sa Iran sa susunod na linggo. Sa panayam kay United States President Donald Trump, inihayag nito na isusunod na nila ang mga planta ng kuryente, pangunahing tulay at pasilidad pang-enerhiya o mga planta ng langis bilang huli nitong target. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night, the night after, and then next week it gets really bad for them. Next week comes the power plants, the bridges. We're going to knock out all their power plants. Ang pahayag ng US leader ay kasunod ng pagdeklara ng Iran na kumakalas na ito sa kanilang Memorandum of Understanding o MOU. Nauna nang sinabi ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na wala ng MOU na dapat pang pag-usapan dahil hindi lang ito nilabag kundi sinira na ito ng Amerika. Anya, anuman ang mangyari, igigiit na nila ang kanilang buong soberanya sa Strait of Hormuz, kasama na ang bahaging sakop ng Sultanate of Oman. Dagdag pa ng opisyal, kahit pa sumunod ang US sa ibang probisyon ng MOU, pero patuloy naman ito sa pag-atake. Malinaw itong pagsira sa buong framework at pundasyon ng kasunduan. Kinumpirma ni US Central Command Commander Admiral Brad Cooper na ang mga pag-atake ng Iran sa ilang commercial ships sa Hormuz Strait ay dahilan ng pagkasawi, pagkawala at pagkasugat ng maraming tripulante. Ilang teritoryo rin sa Gulf region ang hindi nakaligtas sa Iranian missiles na ayon sa CENTCOM ay nagresulta ng matitinding pinsala. Pagtiyak ni Admiral Cooper, pananagutin ng US ang Iran sa lahat ng nasira at inosenteng buhay na dinamay nito sa gyera. Sa gitna ng muling pagsiklab ng laban ng Amerika at Iran, tila walang pakialam ang Israel. Ngunit sa isang talumpati, may mensahe si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga namumuno sa Iran. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. Nauna nang napaulat na bago muling bumalik sa gyera ang Amerika, ay nagpulong muna sina President Trump at Prime Minister Netanyahu. Ayon sa mga analyst, posibleng ang pananahimik ng Israel ay bahagi ng estratehiya ng dalawang bansa. Gayunman, walang indikasyon na umaatras ang Iran sa laban. Kung hanggang kailan, walang makapagsasabi. Pero para kay Trump, They'll continue until I say it's enough. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dinagdagan ng Amerika ang panggigipit sa Iran sa pamamagitan ng pag-sanction sa shipping empire na Mohammed Hossein Shemkhani Network. Ang Shemkhani Shipping Empire ay pinaniniwala ang nagpapakilos sa maraming shadow fleet ng Iranian oil. Ayon kay US State Department spokesperson Tommy Pigott, isinama ng US sa frozen assets ng Iran ang $130 million na halaga ng digital wallet nito. Dagdag ng opisyal, nasa 50 individual, kumpanya at barko ang sakop ng panibagong sanction na inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa puwersang pandigma ng Iran. Matapos atakihin ng Ukraine ang mga planta ng langis sa ilang teritoryo ng Russia, dinala naman nito sa karagatan ang pag-atake. Ilang Russian tankers sa Sea of Azov ang pinatamaan ng Ukraine, indikasyong determinado ito na ubusin ang pinagkukunan ng enerhiya ng Russia nang hindi na ito makalaban sa kanila. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Mahigit 100 barko na ng Russia ang inatake ng Ukraine sa Sea of Azov mula pa noong July 11 ayon mismo sa Ukraine. Gamit ang drone warfare, pinakilos ng Ukraine ang unmanned system forces nito upang pilayan ang logistics capability ng Russia sa Crimea na ginagamit nito upang sila ay atakihin. Ang Sea of Azov ay isang makipot na lagusan sa gitna ng Ukraine at Russia kung saan dumadaan ang 25% ng kabuang wheat exports at produktong langis at bakal ng Russia. Mahalagang supply route din ito ng mga Russian troops sa sinasakop nitong teritoryo ng southern Ukraine at Crimea. Ang pag-atake sa karagatan ay kasunod ng pambobomba ng Ukraine sa mga planta ng langis sa iba't ibang lugar sa Russia dahilan ng malawakang krisis sa langis. Sa nangyayari, naniniwala si dating United States Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Kurt Volker, na hindi magtatagal ay susuko din si Russian President Vladimir Putin. How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop. Sa kabilang banda, naniniwala si Volker na kung minamadali ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matapos ang gyera, kabaliktaran naman ito ang nais ni Putin. Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position. Wala pang pahayag ang parehong leader kaugnay ng mga pag-atake sa Sea of Azov. Pero habang tumatagal ang hidwaan ni Putin at Zelensky, kapwa naman apektado ang kani-kanilang mga mamamayan. Ang problema sa langis, nararamdaman na rin sa sektor ng pagkain sa Russia. Возим эти продукты доставкой в Воронеж и в Москву. Сегодня мой муж отстоял на заправке 6 часов. 6. И он не заправился. Ang karamihang Ukrainians nabubuhay na sa takot dahil sinisira na ng gyera ang kanilang tirahan. Bradley Rabuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga pangunahing balita sa labas ng Pilipinas. Mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Walang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Pag-asa. Gayunman, nananatiling umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa ahensya, nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan ang habagat sa mga lugar ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands na posibleng magresulta ng flash floods at landslides. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay may o makararanas ng papulupulong pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. Aminado si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na hindi pa sapat ang bilang ng mga barko ng Pilipinas para mabantayan ang malawak nitong karagatan. Samantala, dumating na sa bansa ang mga military equipment mula sa Estados Unidos sa bahagi ng suporta sa alyansang militar ng Amerika at Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Sa ngayon, sir, sapat ba yung ating mga barko? Ay hindi sapat ito. Aminado naman ako, hindi sapat. Kaya kailangan bilisan pa natin. Kailangan pang dagdagan ang mga barko at iba pang maritime assets ng bansa para mabantayan ang malawak na karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., hindi lamang ang West Philippine Sea ang kailangang tutukan, kundi pati ang iba pang bahagi ng karagatan ng bansa. Kasunod ito ng pahayag ng ilang Chinese scholar na umano'y natural geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 3 taon na nilang namomonitor ang pagdaan ng mga Chinese research vessel sa Luzon Strait at Eastern Seaboards ng bansa. Yes, 360 degrees natin. Kasi maritime is vulnerable. So, we need to really double time our efforts to secure our maritime territory. Tuloy-tuloy naman anya ang pagpapatupad ng modernization program ng administrasyon. Ngunit dapat pa ring dagdagan ang pondo para dito. Ang importante sa modernization, hindi lang ang kagamitan, kundi ang kasanayan at ang mga babahayan nito, ang mga strategic bases natin. Okay? Foundational yan eh. Useless ang kagamitan kung hindi natin kaya patakbuhin. Ayon pa sa kalihim, hindi lamang ang Pilipinas ang nagpapalakas ng defense capabilities, kundi ang buong mundo. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, kabilang ang paggamit ng drones at iba pang makabagong kagamitan. Batay sa second quarter survey ng Social Weather Stations o SWS, 45% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang modernisasyon ng AFP at PCG. Pinakamataas ang suporta sa Luzon na may 47%. Sinundan ng National Capital Region sa 46%, Visayas sa 44% at sa Mindanao sa 39%. Samantala, ibinahagi ni US Ambassador Lil Lipton na dumating na sa Clark ang 80 milyong dolyar na halaga ng mahahalagang kagamitang pangdepensa para sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapatibay ng umiiral na alyansang militar ng dalawang bansa. Ayon sa US Envoy, patunay ito ng matibay na pangako ng Amerika sa kanilang defense partnership sa Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang mga kaukulang dokumento para sa deportation na isang Irish national na sangkot sa pananakit ng tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Inaresto ang dayuhan na kinilalang si Michael Patrick O'Reilly matapos madiskubre na nalabag nito ang mga kondisyon ng kanyang pananatili sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na nararapat igalang at sundin ng mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas ang umiiral na batas sa ating bansa. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bureau of Immigration si O'Reilly habang dinidinig ang deportation case nito. Due process at confidentiality rule ang naging sentro ng pagtutol ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa hiling ng prosekusyon na busisiyan ng financial records ng pangalawang Pangulo. Tanong ng prosekusyon, paano lalabas ang pananagutan kung hindi susuriing mabuti ang mga transaksyong nakapangalan kay VP Duterte? Mula sa Senado, ito ang balita ni Ivan Alvarez live. Ivan, paano ba ang naging daloy nitong presentasyon at sagutan na magkabilang panig sa impeachment trial ngayong araw? Monica, naging kalmado at profesional itong oral arguments kasama dyan yung presentation at rebuttal ni Attorney Charles Jokno mula sa prosekusyon at Attorney Michael Poa mula naman sa depensa. Patungkol yan dito sa hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina yung BIR records, tax records
records at maging AMLAC reports ng Vice Presidente at ng kanyang asawa ni Attorney Man Scorpio. Tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipasabina ang financial records ng bise. Rason ng mga ito, hindi nasunod ang due process sa bawat yugto ng impeachment proceedings at walang sapat na ebidensya para sa mga akusasyon. May tuturing din umanong fishing expedition ang pagbusisi sa mga transaksyon dahil saka lamang naghahanap ng ebidensya ang prosekusyon pagkatapos ng makapaghain ng reklamo laban kay VP Duterte. Wala rin umanong relevance ang paghihingi ng financial records noon pa nakalipas na 20 taon dahil hindi pa ito impeachable officer ng naging alkalde at vice-alkalde ng Davao City. Nabanggit rin na illegal umano ang naging disclosure ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng financial transactions ng bise sa nakaraang pagdinig sa House Justice Committee dahil hindi dapat umano ito ginagamit sa formal proceedings. Pagdating naman sa issue ng tax records, binanggit na labag sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act ang pagsasapubliko nito dahil nakalagay na confidential ang bank records ng isang individual. Idagdag pa na madadawit ang financial records ng asawa nitong si Attorney Man Scorpio kahit hindi naman ito impeachable official. No one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Samantala, isa-isa namang tinutulan ni House Prosecutor Attorney Chel Jokno ang bawat pagpigil ng depensa. Ayon sa kanya, walang nababiolate na anumang batas o due process ang pagpapasabina ng mga dokumento. Tinutulan rin ito ang paratang na fishing expedition ang kanilang hiling sa pamamagitan ng pagsasite ng iba't ibang court order. Ginapit ring batayan ng prosekusyon ang nakaraang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan ginamit ang BIR documents nito para patunayan ang unexplained wealth nito. Diniin rin na maninaw na exception sa Bank Secrecy Law ang impeachment. Anya, hindi dapat malimitahan ang Senate Impeachment Court dahil may exclusive power at karapatan itong bumusisi ng bank at tax records ng bise at kanyang asawa upang makapagpasya kung may ginawa bang impeachable offense ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Monica, ang rason ng prosekusyon kung bakit gusto nilang mabusisi itong financial records ni Vice President Sara Duterte ay upang madiin siya dito sa mga paratang na nagpayaman siya habang isang public official at mayroon itong mga ari-arian na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL. And gusto rin nilang patunayan na nakibahagi umano sa mga negosyo si Vice President Sara Duterte habang isang public official na ipinagbabawal sa konstitusyon. Pagkatapos naman itong rebuttal and presentation at pagkatapos ay rebuttal ng magkaparehong panig ay nagkaroon ng recess ang Senate Impeachment Court at nagbigay ng kaunting pahayag itong si Attorney Michael Powa at sinabi niya na hindi naman sila takot dito sa paglalabas ng mga dokumento ni Vice President Sara Duterte at ang gusto lamang nila ay masunod ang mga ito sa pamamagitan ng mga nakasaad
sa batas. Pagkatapos ang higit kumulang 2 oras na caucus ng mga senador o private meeting sa pagitan ng mga senator judge, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na kailangan pang pag-aralan itong motion na inihain ng House Prosecution Panel patungkol nga dito sa nais nilang pagbubukas ng financial records ng bise, at sinabi ni Senator Judge Escudero na maglalabas sila ng desisyon sa darating na Lunes, July 20. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivana Alvarez. Positibo ang Malacanang na mamadaliin pa rin ng Kongreso ang pagpasa sa mga priority bill si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga nasabing panukala ay sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Dagdag ng opisyal, umaasa ang administrasyon ni Pangulong Marcos na maaprubahan ng natitirang priority bills kahit pa nalalapit na ang budget season at abala ang lahat sa impeachment trial. Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad. Inihayag ng House Prosecution Panel na ang hepe ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Melvin Matibag ang huling testigo na kanilang ihaharap kaugnay ng umano'y matinding pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Matapos siya na isisimula na ng prosekusyong ilatag ang kanilang mga ebidensya at iharap ang testigo kaugnay naman ng maling paggamit ng confidential funds. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, kailan planong ipresenta ng prosecution sa Attorney Melvin Matibag? Monica, sa susunod na Martes, July 21 ay nakatakdang ipresenta ng House Prosecution Team yung huli nilang testigo kaugnay ng Article of Impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, inciting to sedition at grave threats. Ito ay ang hepe ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Melvin Matibag. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday, Tuesday, Your Honor. Matatanda ang ipinahayag ni Attorney Jeremy Lotok, dating Chief ng Cybercrime Division ng NBI na nanguna sa investigasyon sa umano'y threat videos ni VP Duterte. Wala itong impormasyon kung may contracted assassin kaugnay ng umano'y matinding banta ng pangalawang Pangulo. Pero baka anya may impormasyon dito ang NBI Director o ang Intelligence Unit ng NBI. Nangangahulugan naman itong inuurong na ng prosekusyon at hindi na ipepresenta ang 6 na iba pang testigo para sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Partikular na ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, 2 media personalities, dating Davao City Sheriff Abe Andres, kaanak ng biktima ng pagbabanta at psychiatrist. Bago ito, nauna ng iniurong ng prosekusyon ng pagpresenta kina Attorney Sulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Bureau ng Kamara. We respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. Samantala, pinagbigyan na rin ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na ipasapina ang susunod nilang mga testigo para naman sa article of impeachment na maling paggamit ng confidential funds. Ito ay ang Director ng Legislative Archives and Museum Management Service ng House of Representatives. Gayon din ang 2 empleyado ng Land Bank of the Philippines. Samantala, Monica, kanina ay umapela naman sa Senate Impeachment Court ang lead counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison na iwasan yung conclusions of fact or interpretation of law pag nagsasagawa ng manifestation sa pag-withdraw ng mga testigo. Partikular na tinutukoy ng abogada si Attorney Lorna Capuna na isa sa counsel ng prosecutors ng House of Representatives nang mag-manifest ito kahapon at iurong yung pagtestigo ni na Attorney Sulaika Lopez at Captain Bello. Pero ang paliwanag ni Representative Luis Ro, ang lead prosecutor, na kinakailangang ipaliwanag sa publiko yung dahilan ng pag-withdraw ng prosekusyon ng kanilang mga testigo. Pero nagdesisyon
nagdesisyon na yung presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis C. Escudero na ilimit na lang na magkabilang kampo sa withdrawal ng witnesses yung kanilang mga manifestation. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office, Negros Island Region, kaugnay ng pagkasawi ng isang American marine biologist sa Negros Oriental noong July 12. Kabilang sa mga motibong tinitingnan ng pulisya ay ang naging partisipasyon ng biktima sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Leah Ilagan. Sa process of enhancing some important CCTV footage, sir, para po maaninag natin, makilala natin, may makapagturo, sir, kung sino yung mga nandoon na nakukuha sa CCTV. Dalawang persons of interest o POI na ang tinitingnan ng Negros Oriental Police Provincial Office sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Ayon kay Negros Oriental Provincial Director, Police Colonel Timar Alam, kabilang sa POI ang mismong partner o kinakasama ng biktima at kapatid nito. Yung isang POI po ay kapatid po ng babae, kapatid ng babae, sir. Bakit, sir? Siya po, sir, yung isa sa mga madalas na nakakapunta doon sa bahay. Sinabi ni Colonel Alam na hindi consistent ang sinasabi ng live-in partner gaya ng hinalay siya at iginapos ng mga suspect. Siyempre hindi naman siya sinaktan. At taga doon din siya, sir. Local din siya na resident doon, sir. Parang ang initial reporting, di ba, sexually assaulted at nagtamo po ng injuries itong live-in partner? Yes po, ma'am. Yun po, ma'am, ang kanya. Ang kiniklaim niya. But we already subjected her to for vaginal swab. Na it yielded negative po, negative. Wala din anayang palatandaan ang persahang pagpasok ng mga suspect sa bahay ng biktima. We conducted ocular inspection. Wala po kami nakikitang forcible entry po sa bahay. But meron po kami nakitang isang part sa bahay na pwede pong maakyat po yung parang terrace nila sa taas. Isa sa motibong tinitingnan ng mga otoridad ay ang kaugnayan sa trabaho ng biktima, maging ang naging partisipasyon ni Carpenter sa pagkakapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitrary Tribunal sa usapin ng West Philippine Sea. Yes, ma'am. We are looking everything, ma'am. Pati po yung dun sa trabaho niya, koneksyon niya sa trabaho. Itinan po natin lahat, ma'am. July 12 ng gabi nang pasukin ng 3 suspect na nakabonet ang bahay ng biktima habang nanonood ito ng TV. Binaril ng isa sa mga suspect si Carpenter na siya nitong ikinamatay. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na state of calamity ang bayan ng Bais sa Negros Oriental dahil sa paglaganap ng scale insect na lubhang mapaminsala sa taniman ng sugarcane o tubo. Ayon kay Mayor Luigi Goni, nagpapatuloy pa ang validation ng Sugar Regulatory Administration upang matukoy kung ilang taniman na ang naapektuhan at maiwasan ang paglaganap pa sa ibang mga bayan. Naipaabot na rin anya sa provincial government ang sitwasyon at naghihintay na lamang ng kanilang rekomendasyon. Sad to say, I believe it's still expanding, no? Whatever we decide to do about this, regarding this problem, dapat synchronize tanan. Because if ang sa ka-area rin imuhang paano din ang silingan hindi mo cooperate, balin-balin naman sa kita, nakakaling mananapa. So, lahat ko nga province will step in. Maayos na ang kalagayan ng isang Philippine Eagle na na-rescue sa kagubatan ng Banagan sa Waga River sa Malaybalay, Bukidnon, kamakailan. Ayon sa magsasakang si Marvin Linoy, natunto nila ang malakas na ingay ng mga unggoy sa di kalayuan at nandat na nila ay nakita nilang agila na inaatake ng mga ito.
Agad nilang itinaboy ang nasa 30 unggoy upang mailigtas ang Philippine Eagle tsaka agad na inireport sa kinauukulan. Dinala nila ito sa sitio Cubayan upang madaling marating ng mga kawani ng pamahalaan at ng Philippine Eagle Foundation para sa gamutan at recovery. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pangyayari kung may iba pang dahilan ng pagkabagsak ng ibon sa nasabing lugar. Sa layuning mabigyan na mas mabilis, mas angkop at abot kayang gamutan ng mga pasyente, binuksan na Mactan Med ang kauna-unahang wound care unit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Partikular na tinutugunan ng nasabing hospital unit ang mga pasyenteng may chronic wounds o sugat na matagal nang maghilom dahil sa iba't ibang karamdaman. Ito ang balita ni Gladys Suwabi. Wounds that are ingon nato dugay bitang nihil. So those are wounds nga especially for diabetic, which is very common. It will take a long time for it to heal. Everything has been done, especially with home care, no? And with some antibiotics, di gyapon mo heal and then mo complicate further. Not kanang dili nang kanang nasamad lang bago lang din. So katong mga wounds nga dili lang mo heal more than 3 weeks na because of an underlying disease. Hindi lahat ng sugat ay basta na lamang naghihilom. Para sa mga pasyenteng may diabetes at iba pang sakit, nauuwi ito sa tinatawag na chronic wound. Kapag hindi agad nabigyan ng tamang lunas, maaaring humantong sa impeksyon at lalong lalala. Bilang tugon sa pangangailangan ng angkop na wound management, binuksan ng Mactan Med ang kauna-unahang wound care unit sa Lapu-Lapu City. Sa halip na dumaan pa sa emergency room at maghintay bago mabigyan ng kaukulang atensyon, maaari nang direktang magpa-appointment ang mga pasyenteng may chronic wounds upang mabigyan ng agarang pagsusuri at naaangkop na paggamot. It's very essential to serving this specific population of patients because these patients are, most of them have chronic ailments or their wounds already, and then if they will line up in the outpatient department, they would have to wait for a long time just to have a wound dressing or just to have their wound care unit that caters only to them. Then the services would be quick and the patients can go home early. And they can also come back anytime for additional procedures or additional services for their wounds. Kabilang sa mga serbisyong hatid nito ay wound dressing, screening, infection control at patient education. Para sa mga doktor, malaking bagay ang pagkakaroon ng isang dedicated wound care unit dahil kumpleto ito sa kinakailangang gamit at nagbibigay ng sapat na oras para sa masusing pag-aalaga sa mga pasyenteng ginagamot. May mga surgeon at espesyalista na nakahandang tumutok sa bawat kaso. Hindi rin kailangang ma-admit ang mga pasyente. Maaari itong makauwi sa parehong araw ng gamutan depende sa kondisyon. Kasabay nito, pinaaalalahanan ang publiko na iwasan ang self-medication upang maiwasan ang komplikasyon. Once you see or notice the wound, consult immediately. Okay? If early siya makatch, you might not even need any special na mga surgeries or procedures. If makatch early, maybe antibiotics lang, pwede na siya. Rather than imo siyang i-wait, no? Some of these patients come, they already have the wound. Imbis na the wound was simple, no, acute lang siya, gets infected, the wound healing is not good. Eventually, it becomes a chronic wound and much more difficult to heal because what you lose limbs, no, mag-lose yung function, no. So you will have difficulty in movement, in walking, so that affects quality of life, no? So the earlier you, the better. Saklaw ng PhilHealth ang naturang programa ng Mactan Med, kaya mas magiging abot kaya ang gamutan para sa mga nangangailangan. Inaasahang sa pagbubukas ng wound care unit sa Lapu-Lapu City, Cebu, ay mas marami pang pasyente ang mabibigyan ng maagap at maayos na pangangalaga. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matanong ko nga kayo, kapag nagcha-charge kayo ng inyong mga cellphone, pinapaabot nyo ba ng 100% o hinuhugot nyo na agad pagdating sa 80 o 90% pa lang? Marami kasi ang nagsasabing masisira ang battery kapag umabot ng 100%. Pero totoo nga ba yon? Ang sagot ay hindi naman agad. Sa mga modernong cellphone ngayon, may battery management system na pumipigil sa overcharging. Ibig sabihin, kapag umabot na sa 100%, hindi ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng kuryente sa battery. Pero may isang bagay na dapat malaman. Ayon sa mga battery experts, ang lithium-ion battery ay mas mabilis tumanda kapag palagi itong nananatili sa 100% charge, lalo na kung mainit ang cellphone. Kaya mapapansin mo, may mga cellphone na mayroon ng feature tulad ng optimized battery charging o kaya battery protection. Ang layunin nito, hindi para pigilan kang mag 100%, kundi para mabawasan ang oras na nanatiling 100% ang battery. Ibig bang sabihin, hindi mo na dapat i-charge hanggang 100%? Depende. Kung lalabas ka at kailangan mo ng buong battery, walang masama sa pag-charge hanggang 100%. Pero kung nasa bahay ka lang at gusto mong mapahaba ang buhay ng battery, maraming eksperto ang nagsasabing mas maganda kung hindi ito laging nananatili sa 100% ng matagal. At mas importante pa sa lahat, iwasan ng sobrang init dahil ang heat ang isa sa pinakamalaking kalaban ng battery. Sa madaling salita, hindi ang 100% ang problema. Mas mahalaga kung gaano katagal itong nananatili sa 100% at kung gaano kainit ang cellphone habang nagcha-charge. Ikaw, pinapaabot mo ba ng hanggang 100% ang charging ng iyong cellphone o binubunot mo na agad bago pa man mapuno? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan. Narito ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat at shoutout kina Luna Beronio, Alex Agkis, Jocelyn Bedasua, Jerry Cañada, Ruby Marhaha at Jeric John Ukab. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1:7:38 na nagsasabi, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos sa mga ilog ng tubig na buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.